Marisa, Tubong, Laguna. Nasa 15 ako noon nang makilala ko si Roland. Nanligaw ito. Pero hindi ko siya pinapansin. Dahil na din sa aking istriktong magulang. Kahit pa siya na mismo ang umakyat sa bahay ng ligaw. Pinakiusapan ito ng aking ama na kung maaari, balikan ako nito pag nasa 20 na ako. Kaya naman, nang mag-cross na muli ang aming landas at nasa wastong edad naman na ako hindi na namin pinakawalan ang isa't isa at agad kaming nagpakasal na dalawa. Nabiyayaan kami ng 3 anak ni Roland. Yun nga lang, wala pa kaming sariling bahay that time. Sa bahay pa din ng parents nito kami nanirahan. Mababait naman ang mga magulang ni Roland, pero nahihiya na din ako sa kanila at gusto ko na din kasing tumayo kami sa sarili naming mga paa para makapagsimula naman na lalo pat lumalaki na din ang aming mga anak. Kaya naisipan ni Roland na mga ibang bansa. At yun nga, maswerte naman nito ang magandang trabaho sa ibang bansa sa Europe. Kasi ito nag-work, kaya medyo malaki ang sahod ni Roland. Wala akong masabi, napakabait ni Roland at ginampanan nito ang pagiging ama sa aming 3 anak. Nang lumaon, nakaipon kami ng peray. Bumukod na din kami ng tirahan. At nang dumating si Roland galing ibang bansay, bumili kami ng baka at kalabaw para may investment naman kami kahit papaano. Nang makalimang taon na ang aming anak na bunso, naisipan namin itong paminyagan sa simbahan. Kumuha kami ng mga ninong at ninang at dito ko nakilala si Arman, isa sa mga ninong ng aming anak. Kapitbahay namin to. Gwapo si Arman at may asawa na din. Nang nasa Pinas si Roland, palagi nitong kasama si Arman. Nagtatambay sila sa bahay at tumutulong din si Arman, lalo na sa pagpapastol sa aming mga alagang baka at kalabaw. Hanggang sa nakasanayan na nito sa bahay na mag-stay. Umaga pa lang ay andun na ito sa bahay. Nagkakape. Naabutan ko na lang sila ni Roland sa may kusina. Okay naman yon sa akin sapagkat magaan ang pakikitungo ko dito. Di tulad ng dati na nag-aalangan akong makihalubilo pag andun ito. Hanggang isang araw, kinausap ako ni Roland. My loves, babalik na ako sa ibang bansa. Inaalala kita, wala kang makakasama dito sa gawain. Lalo pat ang mga anak natin nasa school. Okay lang my loves, kahit ako na ang mag-isa. Kaya ko naman ang mga trabaho. Nakiusapan ko si Arman. Nasamahan ka na lang at tulungan sa mga pagbabantay. Sabugay rin, lalo na sa mga alaga natin. Naku, okay lang ako my loves, promise. Ayaw kong mahirapan ka sa mga trabaho na aking maiiwan dito my loves. Sige na, pumayag ka ng tulungan ka ni Arman. Naku, ikaw talaga my loves. Mapilit ka din no. Sige na nga, yan na lang, total. Wala naman yata siyang trabaho ngayon. Mapagkakatiwalaan si Arman my loves, kaya magtiwala ka lang sa kanya. Tumangot, pumayag na din ako ng mga oras na yon. Dahil mapilit si Roland na pagtrabahuin doon si Arman. Kaya naman, nang umalis si Roland ng Pinas, ay hindi ko na masyadong nag-alala sa amin. Palaging tumatawag si Roland sa akin noon. Nagkukumustahan kaming dalawa. Walang palya ito sa tawag na long distance call. Hanggang sa naging madalang na lang ang tawag nito.
na din daw sa madaming trabaho ang pinagkakabalahan. Hindi ko na lang pinansin yon. Kahit pa namiss ko ang asawa kong si Roland. Hanggang sa dumating ang araw na nahulog ng tuluyan ang aking kalooban kay Arman. Sa kanya nabunton ang aking atensyon. Dahil sa palagi siyang andyan na tumutulong sa akin. Ginampanan nito ang kakulangan ni Roland bilang asawa at ama sa aking mga anak. Sa bahay na din ito natutulog minsan. Di ko na sinabi kay Roland ang lahat. Lalo pa, wala nang oras ito sa amin. Dahil daw sa trabaho. Hanggang isang araw, dumating ang mga magulang ni Roland sa bahay. Kaya, naglaylo na muna kami ni Arman. Okay naman sa akin yon para maiwasan namin ang sasabihin ng ibang tao. Pag may lakad kami, para walang makapansin sa mismong bayan na lang kami nagkikita. Pero nang pinakiusapan si Arman ng misis nito na sa Maynila na sila manirahan. At since noon, wala na din akong balita pa sa kanya. At si Roland naman sa ngayon, inaayos na niya ang aming papel na mag-iina para sumunod na din kami sa kanya. Dahil ayaw daw ni Roland na wala kami sa kanyang tabi. Dahil ilang taon na din ang nangulila ako sa kanya. Dahil sa tagal ng panahon, nawala ito sa Pinas. Pero tuwing naalala ko si Arman, nagsisisi ako kung bakit ko siya pinatulan. Sapagkat naging busy pala noon si Roland. Dahil sa pag-aayos ng aming papeles na mag-iina. Dahil gusto nitong sorpresahin kami. Pero sabi nga, nakaraan ay nakaraan at ayaw ko na ding balikan. Kaya heto ang aking kwento na hindi ko makakalimutan.